Manalangin po tayo sandali. Thank you. Panginoong Diyos Ama na makapangyayari sa lahat, sa ngalan ng anak na si Jesus, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon itong makakapakinig na naman po kami ng banal na salita. At inaamin nga po namin, Panginoon, na ang salita ay tunay na buhay, ang salita ang tunay na liwanag. Pagpalain mo po ang bawat kaluluwang ito na nagkatipon dito sa oras na ito, Panginoon. At maipatupad mo ang iyong kalooban at layunin mo, Diyos, sa mga kaluluwang ito na nagkatipon-tipon sa dakilang pangalan ni Jesus. Okay, as the Poor Christendom is celebrating, ay sineselebrate ang itong mahal na araw. And Good Friday, this coming Friday ay Good Friday, and then Sunday is Resurrection Sunday. Ang ating pong tatalakayin, ang ating pong lesson ngayong umaga dyan sa Pilipinas ay tungkol po sa na ang Panginoong Jesus po ay nakabitin, nakapako sa krus. Meron po siyang mga huling salita na binitiwan. At ang isa dito ay matatagpuan sa John chapter 19 verse 30. Ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 19 verse 30, He said, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Hallelujah. Amen. Okay. Alam naman po natin na tayo pong mga Pilipino, aware na aware po tayo sa Semana Santa. Sa mahal na araw, talagang every year ay talagang it is well celebrated. Ngayon, mapag-aralan sana po natin ngayon ang tunay na nakapaloob sa tatlong araw na ito na kung saan namatay ang Panginoong Yesus, napako sa krus, at sa kanyang pagkabako, habang siya'y nakabitin doon, ito ang kanyang sinabi, that it is finished. Ito yung final words niya, ito yung mga final words na sinabi niya. Meron tinatawag na siete de palabras, the seven last words. And this is one of them. Okay? Yung sinabi niyang it is finished, hindi po ito pangungusap hindi nga ito pangungusap ng pagiging talunan. Hindi po niya ibig sabihin na siya ay natalo dahil nga sa kanyang kalagayan na siya ay nakabako sa pusa sa oras na yun. Ano nga po ba talaga ang ibig sabihin na sinabi niya na yun na it is finished? It is not an utterance of defeat, but it is an utterance of victory. Yan po ay tagumpay ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Dinideklara niya ang kanyang pagkapanalo sa oras na yan. At ang kanyang pagkapanalo ay hindi lamang para sa kanya. Kung hindi po ang kanyang pagkapanalo, ang pagkapanalo niyang yan, ay nakalaan din para sa sinuman na tunay na magtitiwala sa ginawa ng Panginoong Yesus at tatanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ano nga bang ibig sabihin ng Panginoon? Sabihin niya yun na it is finished.
Ang ibig po niya sabihin, tapos na, napanagumpayan niya, nagawa niya, natapos niya ang misyon niya dito sa lupa. Ano ang dahilan ng pagbaba niya dito sa lupa? At mind you po, siya po ay pinagkaloob ng Panginoon Diyos Ama na bumaba dito sa lupa upang magkatawang tao. Siya ay Diyos. Diyos ng mga Diyos. 100% po na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Ngunit bumaba po siya dito sa lupa sapagkat isinugo siya ng Diyos Ama at willing po siya. Buong puso po niyang ipinagkaloob ang kanyang buhay. At alam niya na meron siyang misyon. Mga kapatid, meron siyang misyon. Ang bababa siya dito sa lupa upang tugunin, upang gawin ang kalooban ng Diyos, upang gawin niya ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. At yan po ang dahilan yan po ang tunay na nakapaloob doon sa sinabi niyang it is finished. Which means to say, tapos na, natapos niya ang pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. At yan ay ang pagkakaloob ng kaligtasan na sa pamamagitan niya sa sino man na maniniwala sa kanyang ginawa sa krus at tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan, hindi lamang buhay na walang hanggan, kaligtasan na magdadala sa buhay na walang hanggan. At hindi, paano tatanggapin yun? Paano natin matatanggap ng isang kaluluwa o ng isang tao ang inialay ng Panginoong Yesus na kaligtasan? Maniwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maniwala na ang Panginoong Yesus ay namatay at nabuhay. Namatay, nabuhay, at siya po'y namatay hindi dahil sa kanyang kasalanan o hindi sa kasalanan ng sanlibutan. Ang kanyang tinubos, siya'y bumaba dito sa lupa upang tubusin ang kaluluwa ng sanlibutan na nakasangla sa kasalanan. Nakasangla saan? Nakasangla tayo sa kaaway ng Diyos. Ngunit sa pagbaba ng Panginoong Yesus, at yun, inialay niya ng buong puso ang kanyang buhay. Mga kababayan ko, hindi po niya ipinagkait ang kanyang buhay. Talagang 100% pinagkaloob niya ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yan po ang kanyang ginawa. Kaya yung inabel niyang yun po ibig sabihin. Tapos na niya, natapos niya, nakumpleto niya ang pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. At yan ay upang pagkalooban ng tunay na kaligtasan ang mga maniniwala sa kanya, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y nakalambitin doon, nung siya'y nakapako sa krus, mga kapatid, ang tunay na nilalaman na, daw talagang he is suffering so much. Matindi po ang paghihirap, matindi ang dinanas na paghihirap at sakit na nadama ng Panginoong Yesus nang siya'y nakabitin nang siya'y nakapako sa krus. Pero buong puso niyang tinanggap, buong puso niya pong talagang hinarap at talagang tinanggap yung kaparusahan na yun, yung paghihirap at mga sakit na nadama niya. Alang-alang po sa matapos niya ang pinagagawa sa kanya ng Panginoong Diyos na maligtas ang kaligtasan ng bawat kaluluwa, ang kaligtasan ng sanlibutan. Ang nasa isip po ng Panginoong Yesus nang siya ay nandoon nakapako sa krus, tayo po.
ang mga kaluluwa na napalayo sa Panginoong Diyos dahil po sa mga pansarili nating gawa na hindi naging kalooban ng Diyos. Ang mga nagawa natin na sumuway sa mga alituntunin at ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Panginoong Jesus, ayan po ang ginawa niya. Kaya po yung ginawa niya yan, hindi na po mauulit yan. I believe walang sino man. Sabi nga gano'n, inialay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay isang beses lamang. At hindi na po mauulit yan at hindi po pwedeng kopyahin yan. Ibig kong sabihin, hindi po natin pwedeng palitan, hindi po natin pwedeng pangtulungan ng Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. Nagawa na po niya yan. And tinanggap po ng Diyos Ama ang inialay niyang buhay para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi na po natin kailangang maghirap pa, hindi pa na po natin kailangang gayahin pa yung ginawa niya dahil hindi po magagaya ang ginawa niya. Sapagkat yan po ay settled na yan sa mata ng Diyos Ama. Tinanggap niya ng buong po, tinanggap ng Diyos Ama ang inialay ng Panginoong Jesus na nabuhay niya, na itinaya niya para sa ating kaligtasan. At inuulit ko, hindi po makokopya yan, hindi po pwedeng ulitin yan, hindi po natin pwedeng parusahan hindi na natin kailangan parusahan pa ang ating mga katawan upang mapatawad ng Diyos. Sapat na po ang inialay ni Kristo Jesus na paghihirap. Sapat na po, naging sapat po na nasiyahan ang Diyos Ama sa inialay ng Panginoong Jesus na kanyang buhay. Hindi na po yan pwedeng kopyahin pa. Ang kailangan lamang po natin ngayon, mga kapatid, mga kababayan, ay tunay na tanggapin, paniwalaan, tanggapin si Jesus, paniwalaan ang kanyang ginawa sa krus. At yan, inialay niya ng buong puso ang kanyang buhay, alang-alang sa mailapit muli tayo upang tayo ay ipagbatiin sa Diyos Ama, sapagkat tayo po ay tunay na napalayo. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, sa sino man na maniniwala sa Kanya, sa sino man natatanggapin at maniniwala sa Kanyang ginawa, sa pagkakaalay niya sa Kanyang buhay, ang alay niya ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa na kung saan ipagkakaloob niya ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na kung saan makakapiling natin siya sa kanyang kaharian. Ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ng Panginoong Jesus ay hindi po biro sapagkat it cost Him His life, remember. Ang kanyang ibinuwis ay ang kanyang buhay. At ano po ang dahilan? Dahil po sa kanya, sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig para sa tao na nilikha niya. Ayaw niya po, hindi hinangad ng Diyos, hindi kinaloob ng Diyos na mapalayo sa Kanya ang tao na Kanyang nilikha, na nilikha niya sa Kanyang wangis, sa Kanyang anyo. Yun po ang hindi matanggap ng Panginoon. It does not make Him happy. It does not bring pleasure to the heart of God.
even the death of the wicked. Ang ninanais niyo po ay tunay na tayo'y makapili. Ngunit mangyayari lamang po yan kung paniniwalaan natin at tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay, ng ating buhay. Yan po ang tunay na pagpapatunay o katunayan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga nilikha, para sa tao na kanyang nilikha. At wala pong sinisino ang Panginoon, sa Kanya. Galing, ano man ang pinanggalingan mo, gaano man kadilim, o gaano man kasama, o gaano man katindi ng nagawa mo. Kapatid, you come as you are. Sa sino man na tunay na nalalapit sa Kanya, na may kababaan ng loob, hindi ka tatanggihan ng Diyos, kapatid. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Amen. Ang nais ng Panginoon ay tunay na magbalik loob tayo sa Kanya. Ang hinihintay lamang ng Panginoon ay ang pagbabalik loob natin sa Kanya. Na may pusong pagpapakumbaba, pusong nagsisisi, handa po siyang magpatawad. Bukas po ang bisig ng ating Panginoon upang tanggapin ang sino man na tunay na magpapakumbaba at tunay na magbabalik loob sa Kanya. Sapagkat hindi po ninanais ng Panginoon isang kaluluwa ay mapalayo sa Kanya hanggang sa buhay na walang hanggang sa mawala ka sa mundo. Ang kaluluwa natin, mga kapatid, ay buhay. Maring ang katawan ng tao ay pagka namatayan, okay, 6 feet under ang pupuntahan yan, pero ang kaluluwa po natin ay buhay. May buhay po ang kaluluwa natin. At tayo po, it is us who will make the choice. Where do we want to go? Where do we want our soul to go? Ngunit ito po yung oras na dito pa po tayo, ang biyaya po ng Diyos ay dumadaloy pa. Ang kahabagan, pag-ibig at biyaya ng Diyos ay para sa atin. At yan po ay pinagkakaloob niya. Napagkaloob niya nga po, naibigay nga po niya ang buhay niya sa atin. Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi tatanggihan ng Diyos, hindi tatalikuran ng Diyos ang sino man na tunay na magbabalik loob sa Kanya, na may pusong mapagpakumbaba, na may pusong na tunay na nagsisisi, at tunay na ninanais na magbalik loob sa Kanya. Because one way or another, lahat po tayo tunay na napalayo sa Kanya. At kaya nga po, yan ang tunay na dahilan kung bakit bumaba ang Panginoong Yesus. Galing sa langit, nagkatawang tao siya. Remember, siya po ang Diyos ng mga Diyos sa langit.
Siya po ang Panginoon ng mga Panginoon sa langit. Siya po ang pinagsisilbihan doon. Siya po ang niluluwalhati nung siya'y nasa langit. Siya po ang sinusunod ng mga anghel pagka siya ay nagbigay ng mga pinag-uutos. Ngunit dahil sa pag-ibig niya, tinanggap niya na bumaba dito sa lupa. Hindi upang umasta na Diyos, kung hindi siya ay naglingkod. Pinaglingkuran niya ang sanlibutan. Paano niyang pinaglingkuran? Sa pamamagitan ng pagkakaloob niya at pagbibigay at pag-alay ng kanyang buhay. That is the ultimate service that was given here on earth. Ang pagkakaloob niya, 100% ng kanyang buhay. Kaya sinabi nga po niya ng Panginoong Yesus, ito po ang binitiwan niya, I have come to serve and not to be served. Bumaba siya dito sa lupa para maglingkod, hindi para siya paglingkuran. At tinupad niya naman talaga. Ginawa niya naman talaga. And it cost him his life. Serving the people. Serving the lost sons and daughters of God. Ginawa niya naman talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi matatakpan, hindi mabubura, hindi kailanman masisira anumang gawin na pagsira sa ginawa ng Panginoong Yesus na katatak na yung pagkakamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Maraming pangyayari, maraming mga kapatid, pagsamasamahin man po natin ang mga presidente, ang mga statesman, ang mayayaman, ang mga well-known na tao dito na namuhay dito sa balat ng lupa. Hindi po mapapantayan ang kapangyarihan, ang kadakilaan, ang impluwensya ng Panginoong Yesus. Pagsamasamahin man po natin ang pinakamayaman na tao dito sa lupa, hindi mapapantayan ang kadakilaan, kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Ang istorya niya, hindi po magtatabunan yan. It will live on forever. Okay? Kaya po, kaya ako dun sa sinabi niyang it is finished, ang ibig po niya sabihin dyan ay lahat ng pinagawa sa kanya ng Panginoong Diyos Ama, tunay na ginawa niya. Tunay na tinupad niya, mga kapatid. Tunay na natapos niya. Hindi niya tinalikuran. Kumbaga, he completed the task. Talagang tinapos niya hanggang wakas. That it cost him his life. Para bang it is finished, another term is mission accomplished. That is exactly what Jesus was saying. Mission accomplished. Natapos ko ang aking misyon dito sa lupa. At ngayon, sa sino man, at ano yung mission niya, sino man ang magtitiwala sa Kanya, sino man ang tatanggap sa Kanya, sino man ang ninanais na siya'y tanggapin, handang-handa. Handang-handa ang Panginoong Yesus na ikaw ay tanggapin, kapatid. Upang makabilang sa Kanyang kawan, upang makabilang sa Kanya, upang ikaw ay tunay na matawag na anak ng Diyos. Pero isang bagay, kilalanin natin, paniwalaan natin kung anong ginawa ng Panginoong Yesus. At hindi lamang paniwalaan, kung hindi
tunay na tanggapin natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Kumbaga, mga kapatid, nag-iisa lamang po yan. Nag-iisa lamang pong tagapagligtas ang Panginoong Yesus. At sinong nagsabi? Ang salita po ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, I am the way. Ito po ang binitiwan ng Panginoong Yesus, that He is the way, the truth, and the life. That no one comes to the Father except through Him. Walang makakatuntong o walang makakapunta sa kinaroroonan ng Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan niya lamang. Saan po ba ang kinaroroonan ng Diyos Ama kung hindi sa langit? Okay? At walang makakatuntong doon kung hindi dadaan sa Panginoong Hesus. Siya ang tanging daan patungo doon. Siya ang tanging daan para tayo para mabalik muli ang tamang relasyon natin sa Diyos. Sapagkat nasira po ng kasalanan, nasira po ng pansarili natin kagustuhan, nasira po ng ating hindi pagsunod sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos. At yun po ang isa pang bagay na ni-restore ng Panginoong Hesus. Na maipagbati niya, na pagbatiin niya ang Diyos Ama at ang sanlibutan, at yun ay tayo, na nawalay tayo sa Diyos. Ang ginawa niya, ni-reconcile niya tayo. Sa pagkamatay niya, ni-reconcile, pinagbati po niya. Pinagbati niya ang Diyos Ama at ang tao. Ngunit kung gusto po natin mapagbati, kung gusto po natin ma-reconcile ang ating relasyon sa Diyos, yun nga po, ang panawagan ng Diyos, maniwala kay Kristo Jesus. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat yan ang tunay niyang inialay, mga kapatid. Yan ang tunay niyang inialay na siya ay mamatay sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa sino man natatanggap sa kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako niya. Okay? And, but remember, tandaan po natin, mga kapatid, hindi po biro ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Hindi po biro ang pinagdaanan niyang hirap at sakit at pagdurusa. Alang-alang sa ating kaligtasan, alang-alang sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, alang-alang sa maibalik tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Let us remember, mga kapatid, let us be reminded, ang ibinuwis po ng Panginoong Hesus ay ang kanyang buhay. Para kanino? Para sa sanlibutan na naging swail sa Diyos Ama. Na naging swail na hindi tayo naging masunurin, mas ginusto natin na gawin ang pansarili nating kalooban, mas ginusto natin na mamuhay na wala ang Diyos sa ating mga buhay, one way or another. Bakit ko nasasabi to? Dahil na ipamuhay ko na gano'n. Ngunit maraming salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang biyaya at ang kanyang kapatawaran ay mas malaki kesa sa kanyang paghuhusga sa atin. Mas malawak ang pag-ibig ng Diyos, mas malawak ang biyaya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos para sa tao. Kesa tayo ay kanyang husgahan agad.
At ang isa pa po, nang ang Panginoong Yesus po ay binigay niya ang kanyang sarili. Siya'y namatay para sa mga lost sons and daughters na naging disobedient. And that was exactly the condition, the situation of the world, of the people of the world, nang ipagkaloob ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, nang siya ay nagdusa ng kanyang harapin. At yan po ang kalagayan ng mundo at hanggang ngayon po nananawagan ng Panginoon. Nananawagan po ang Panginoong Hesus. Hindi po niya ipipilit ang kanyang sarili sa atin, ngunit nagawa na po niya. Tapos na po. Pagdating sa ating kaligtasan, pagdating sa ma-restore ang tamang relasyon natin sa Panginoon, nagawa niya na po lahat. Napagbayaran niya na. Ang tanging gagawin lamang po natin ay tunay na maniwala, tanggapin siya. Hallelujah. Okay? Hindi ko na po pakakatagalan. Dito ko na po tinatapos ang aking mensahe. Pagpalain po kayo ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Diyos, and I praying that the Lord will truly secure our salvation of everyone. Okay, binabalik ko sa MC. God bless.